Ito ang reading mo, Pisces. Welcome back to our channel. Naway nasa mabuti kayong kalagayan while watching the channel. This is a general reading. Kayo nang bahalang magpalit-palit ng situation nyo sa reading ko. At the bottom of the deck, Queen of Wands. I feel like yung energy mo, nasisense ko na andun yung passion mo and nagkakaroon ka na ng spiritually awaken, also healing dun sa mga nangyari sa nakaraan. Ang mensahe ng card mo, nagkaroon ng breakup and or pwedeng paghiwalay. And nakikita ko naman yung papasok na bago sa'yo. Nagkakaroon ng pagbabago dyan. Which is parating na long-term na emotional happiness para sa'yo. Masaya kang ini-enjoy mo kasama yung mga mahal mo sa buhay. Yung mga taong nandyan para sa'yo. And also, parating na prosperity. May iniisip ka dito na gawin, simulan, or plano para sa buhay mo, kung ano yung mga dapat na magawa mo, mga pangarap mo. Some of you, pwedeng travel. Nakikita ko dito na someone sa buhay mo na sobrang nagsusungit ngayon. At pwedeng itong taon na to, pag nagsalita, wala siyang pakialam kung ano yung masasabi niya sa'yo. Basta magsasalita lang siya kung ano yung gusto niya. Some of you naman, pwedeng ikaw to na marami kang iniisip ngayon na pwedeng kailangan na gawin dun sa sitwasyon na dumarating para sa'yo or makatulong. May mga changes ka dito na gusto mong mangyari kasi may mga nangyari na pagtatalo or pagkakagulo at gusto mo ngayon na mabago yun. Nakikita ko na pinipilit mong umalis pero hindi ka makapag-umpisa dahil nahihirapan ka na makawala doon sa sitwasyon na yon. At pinag-isipan mong mabuti kung paano. Mas lalo kang tumatatag habang dumadaan yung panahon. Andun yung mga pagsubok na nagbibigay sa'yo ng lakas ng loob at katatagan lalo. Minahal mo, binigay mo lahat ng makakaya mo. This is a couple card, soulmate card, or pwedeng sarili mo din. Ini-embody nitong dalawang tao na to yung pagkatao mo, yung puso mo, na binibigay mo lahat ng makakaya mo, pinupunuan mo kung ano yung pwede mo pang maibigay doon sa sitwasyon or sa sarili mo na mahalin, kumbaga na mapunuan mo yung pagkukulang na nararamdaman mo. Clarify natin ang the Tower. Six of Swords and Queen of Swords. Andun yung healing and very calm. Kasi para sa'yo, may mga gusto ka nang ayusin. And itama dun sa sitwasyon. Andun din yung pride mo Kumbaga na alam mong tama ka bakit ko hahayaan na yung mali. Clarify natin ang Two of Wands.
Five of Pentacles and Four of Wands. Maaring tong tao na to, iniwan ka. Di man lang nagpaalam. Some of you naman, magkakaroon ng pag-ayos dito eh. Nalungkot ka doon sa mga nangyari sa nakaraan at iniisip mo, pinaplano mo, ano pa ba yung pwede kong magawa dito sa sitwasyon na to? Kasi, nalungkot ka ng sobra-sobra. Clarify natin ang Five of Swords, Queen of Cups, and Page of Wands. Nakita ko yung emotional mong nararamdaman. Very sensitive ka right now. And kapag naalala mo, naiiyak ka pa rin. May darating dito na bagong balita para sa'yo na pwedeng magiging emotional ka talaga. Kasi gusto mong mabago lahat. May ayos lahat. Clarify natin ang Strength. Page of Cups and Six of Wands. Nakikita ko na may mga pangarap ka na gusto mong makuha at andun eh, ibibigay sa'yo yan. Oh. Kung ano man yung pinagdaanan mo sa nakaraan, iyon yung ginamit mo na makuha para ma-achieve tong success na to. Ibibigay ito sa'yo. Clarify natin ang Ten of Cups. The Hierophant and Strength. Nakikita ko na kung ano yung mga bagay na pinagdaanan mo, na overcome mo yun. Alam mo na ngayon kung ano yung makakabuti para sa'yo. And nakalaan naman na maging masaya ka talaga. Clarify natin ang King of Swords. Seven of Cups and Nine of Pentacles. Maraming opportunity na binibigay para sa'yo. At masaya ka dahil na-achieve mo naman yun. Some of you naman, itong taon na to hindi makapag-desisyon right now. Kasi mas gusto niya yung malaya siya. Clarify natin ang The Hangman. King of Cups. Four of Pentacles. Andun yung pagmamahal na gusto mong ibigay or itong tao na to na nanggaling sa past. Pero hindi makapag-umpisa. Pinag-iisipan niya munang maigi. Clarify natin ang Two of Cups. Knight of Cups and Nine of Swords. May tao dito na gusto niyang ipakita yung pagmamahal niya. Or pwedeng ikaw to, nalulungkot ka dun sa mga nangyari. And nagbigay yun sa'yo ng stress. Dahil sobrang minahal mo yung tao, binigay mo yung makakaya mo na pagmamahal dun. Some of you naman, itong tao na to nalulungkot siya. Gusto niyang punuan. Gusto niyang maibigay sa'yo yung pagmamahal na para sa'yo. Yung kaya niya na maibigay para sa'yo. Amin natin kung naman sa'yo ng yung gabay. Innocence. Beloved one, everyone is guiltless in truth, as no one can alter God's handiwork of perfection. Give us your feelings of heaviness, so we can lighten your load. Give us any guilt, anger, or blame that may sword your loving outlook. Enjoy the peace within your heart once more. Ang mensahe ng yung gabay na katulad ng isang bata, ganun din ikaw, meron ka ding inner child na kailangan ng pagmamahal, pag-aaruga,
pag-aaskaso, yung nurturing. Kasi bawat tao, hinahanap yun eh. Pag naramdaman mo yun, yung kakaibang magical nun para sa'yo, malaki yung nagiging epekto nun sa nararamdaman mo o nung nating lahat. Kasi yung pagmamahal, walang kapalit yan eh. Walang sukat o anuman na makakahigit doon. Basta isipin mo lang palagi na kaya mo malagpasan lahat ng pagsubok na dumadaan sa buhay mo. At magdasal lang palagi para ma-achieve mo yung mga pangarap mo. And one day, kung ano man yung mga gusto mo sa buhay, makukuha at makukuha mo rin yan. Basta pag sumikapan mo lang palagi. At itong yung reading, Pisces, kung nakaresonate ka kayo, comment down below. Thank you for watching.